umaga sa inyong tanan. Salamat ta sa Ginoo sa bag-ong adlaw nga ginhatag niya sa aton. Kag dako man naton pagpasalamat nga masuburan ta ini nga adlaw sa pagtuon sa iyang pulong. Kag sa liwat pagdalon ko aton mga pangunahuna diri sa libro sang Psalms sa sining kapitulo sang 23. Ang pulong sa Ginoo naghambal nga The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Magapangamuyo kita anay. Ginoo, salamat gid sang kay gayunan nga kami sa sining nga aga sa liwat makaabri sa mga pulong. Ang amon Ginoo nga handom nga ikaw Ginoo magagiya sa amon sa sining nga adlaw. Kag sa tanan Ginoo nga mga inadlaw nga ihatag mo sa amon. Kabay pang imong pulong mangin gamhanan balang espiritu kabay pa ikaw ang magagiya sa amon sa pagkaintindi. Kung paano man namon ini i-apply mo pulong sa amon kabuhi. Ining amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa nagligad nga adlaw aton nga ginsuguran sa introduction nga kung diin ang ining ambahanon nga ginsulat ni Haring David nga sa tion nga kung diin ara siya sa ital-ital. Sa tion nga ang iya nga kabuhi daw nabutang sa alang-alang. Ginsulat niya ang ini nga isa ka ambahanon. Na-preserve ang lyrics, ang wording sang sining ambahanon, even though nga way nakita kabalo sang kung anong tune ang gingamit sa sini. Pero ini nangin isa sang pinaka matamis, pinakamanami nga mga ambahanon nga makita naton diri sa libro sang Psalm. It's either sa mga kabataan, ayhan una ni nila nga na memorize, ayhan sa tion sang kasubo, ayhan sa mga funerals mabatian naton ini. Or sa mga anuman nga mga ital-ital kag mga dalagko ayhan nga mga kasubo. Ini ang 23rd Psalm. Mabatian naton ini. Review jutay sang aton natun-an sa nagligad nga adlaw nga ang background sini si King David nagapalagyo sa iya nga bata nga si Absalom. Wa siya nagpabilin didto sa Jerusalem para i-defend niya ang iyang ginharian, nalagyo siya. Pero ang bata niya, instead nga i-take over ang ginharian, ang bata niya ginlagas pagid siya. Waay lang siya naminsar nga i-take over niya ang kingdom, kung hindi mismo nga once and for all, kung mapatay niya ang iyang amay, then ma-establish niya ang iyang ginharian. So diri sa sini nga mga tinion ayhan nga huway siya kabalo kung may buwas pa, ginsulat niya ini ang ining ambahanon ini sang pagsalig nga kung diin halin sang gamay siya, nakita niya ang Ginoo kung paano siya gintatap, paano siya ginbantayan, paano ginimunan ang iyang mga kinahanglanon. Kag sa sini nga mga katapusan na ihan nga mga inoras nga nabilin sa iya kabuhi, ihatag isulat niya sa aton ang isa sa pinakatamis. So waay ang iyang balatyagon ayhan nga nakulbaan. Ang balatyagon niya nga ano ay hanang natabo nga amhan nga ang Ginoo maski na ngayon ako patawad kag ginpatawad niya ako nga sa gihapon iya ako nga balusan pinaagi sa sini nga bata ko nga nagrebuildi sa akon. So instead sa sinaihan nga mga normal nga pwede batyagon sang isa ka amay, ang balatyagon nga nagapangibabaw sa iya sa sini nga tion, balatyagon sang kumpiyansa, balatyagon sang pagsalig, balatyagon nga kung diin may ara pa man siya gali gihapon nga maulikdan kung sino ini ang akon nga Ginoo. So daw pareho ni Blas ang isa ka kanta nga naghambal, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. So instead nga makita niya kung ano ay ang ara sa palibot niya, sa nakita niya ang guyasang Diyos, sang latom liwat ang iya pangunahuna kag tipusoon kung sino ang Diyos. Ang problema, ang circumstansya, daw nadula sa focus niya.
Sa sini nga tion ayhan sa aton kung sinuman kag anuman nga napun-an ayhan sang kulba. Sang sini nga nagakalatabo. Kung i-focus mo lang ini hasang imo nga tulog, maapektuhan gid. Hastang kalinong sa imo balatyagon kag sa imo pangunahuna, maapektuhan gid. So daw nadugangan pa, hindi lang nga may COVID-19 pandemic, kun hindi ang kakulba, ang kahadlok, ara pagid. So daw nagaka-torture kita more sang aton niya nga paminsaron kag tagipusoon more than sa actual virus. Pero dire, isa sa leksyon nga makita naton nga maski amo ini ang sitwasyon ni King David, tigulang na siya, malukbag siya, Ginoo nangin maayo kagid sa akon. Paano mo ako ginatata, paano mo ako ginabantayan, paano mo ginhimun-an na akon kinahanglanon. Sa mga tiniun ayhan nga naglabot sa mga ital-ital, ikaw Ginoo among nagluwas sa akon. Indeed, the Lord is my shepherd. So kanami gali, kita labi na gid kita bala nga nagdalago sa Kristohanon nga pamilya. Daway gid naton ni pirmi ginahambal, daway naton ini ginapresyar. Nga kung gisahas ta aton nga mga ginikanan nagapaminsar nga daw kasayang lang sa pagpadako nila sa aton. Pero kung lang tawon nyo bala kung anong experience ni Haring David, that even though when he was still a young man, a young boy, nga kung paano nangin real ang Ginoo sa pagbantay niya sa mga karnero nga kung diin iya na proteksyonan ang iya nga mga karnero against sa leon kag sa bear, kag later on sa siniman nga pagsalig sa Ginoo, iya man nga naluwas ang mga tao sang Dios batok sa kay Gulayat. In this childlike faith, in this simple faith, no wavering, just believing that God could do it. Nakita naton nga dako gid ini. Dako gid ini nga pag-practice, dako gid ini nga pagpapag-on sa pagtuo. Dako gid ini siya nga bahin. So para sa aton kanami man siguro kung aton man balikan aton mga ginikanan, aton nga mga tiya, aton mga tiyo, aton mga lula kag lulo nga kung diin naghimutad gid nga sanggagmay kita tudloan kita sa dalanon sang Ginoo. Kay nga aman, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ato nga mga nabalaan ta, ato nga mga leksyon, ato nga mga Bible stories nga gintudlo sa aton. Labi na gid sa tion nga hambalahon naton nga nagkomplikado ng kabuhi. The complicated adult life. And yet the very God nag-introduce sa aton sang gagmay pa kita. Not only that He had been real while we were still small kids, but much more subong ginpakita sa Ginoo that He is an able God. He is a big God. In the same way, kung paano niya ginsabat ang aton nga mga pangamuyo sa una sang gagmay kita, siya man gihapon na magatatap sa aton tubtob subong. Ang sa sining aga ang luyag ko nga pagadalon sa aton nga panghuna-una, ini bala nga paano nga nakalabot siya sini nga balatyagon nga amo na ning circumstansya niya mahambal man siya gihapon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang pagdayaw niya sa Ginoo, ang pagsimba niya sa Ginoo, kung sin-us siya sa tunga sang amo sining circumstansya, tungod kay sang gamay pa siya, natudloan siya, nakatuon siya kung paano magsalig sa Ginoo. Ang dason pagid naton nga ikadua naton nga pagatun-an sa sining aga, sa bahin naman nga tigulang na sini si Haring David, pero sa iya nga hambalon naton complicated adult life. May mga tinion nga ang kapalpakan nga naglabot sa kabuhi niya hindi tungod sa ginhimo sang mga tawo batok sa iya. Or ang sirkumstansya kung sitwasyon nga kung diin nakita niya iya nga kaugalingon nga tam-an gid kabudlay. But rather ang iban nga mga butang nga nagdala sang halit sa iya tungod kay siya mismo. It emanated from his own personal failures, from his personal sins. So makita naton dire paano ini nga hari nga diin sa sining circumstansya. Nakabalugid siya nga nagrebuild dinhi ang bata niya. Ini nga bata niya nga nakita man nga hindi maayo ayhan ang pagkabuhi niya while nga dagadako ini nga bata. In other words, he didn't have a very good testimony in front of his son.
So kung naglain ini ang bata niya, basi may bahin man siya diri. Anya towards the end, ano ginapabulag-bulagan niya lang ang resulta sang sala nga ginhimo niya sa tubangan sang pamilya niya. Kag mahambal lang siya, the Lord is my shepherd. Mahambal siya, mahayo ka lang maghuluhambal, the Lord is my shepherd. You know what is happening in your life. You know why these things now is coming back to you. Pero nga makahambal man siya gihapon that the Lord is my shepherd, I shall not want. Ginapabulag-bulagan niya lang bala ang inisubong nga sirkumstansya nga matuod na gid nga ang ayhan ang iya nga gintanom sang una nga indi maayo sa bahin sa kabuhi sang mga kabataan niya nagbalik na sa iya, nagaani na siya sang indi nga maayo niya nga ginhimo sang una. And yet we realize that this is the God that is almighty. Wa isang sala nga mo ang maga-define sang aton niya nga mga kabuhi. In other words, we are not going to be damaged forever because we have the God who have promised us that He is going to heal us. Ang word nga salvation, it connotes wholeness. It connotes restoration. It connotes deliverance. Isa sa mga butang nga ginhambal nga diri, He restoreth my soul. In other words, makakanta siya sini, hindi tungod kay ginpabulag-bulagan niya lang, ginapawalaan niya lang ang iyaya nga kahapon lamang. Kung hindi nakaamba niya ini, nakanta niya ini, tungod kay iya man nga nadiskubrihan that the same God who had been faithful to him when he was still young, and when the time when he personally had failed this God has a way nga ginpabalik pa siya, gintinluan siya, ginrestore siya. So the first nga ato nga makita diri why David at the end of his life and during this circumstance could sing this song of trust in the midst of adversity and uncertainty. It's because he learned in a young age that this God could be trusted. But secondly, he also learned that in times of personal failure or sins, I have to hang on Him. I have to keep clinging on Him instead of letting go of Him. Now, ini maintindihan gid ni sa damo sang mga kabataan nga nagdalagko dira sa Kristohanon nga pamilya. Na sa tion sang bata pa sila, sang gagmay pa sila, kung ano ila pag-alagad, ano ila pagsunod sa Ginoo. Pero ayan, sang nag-high school sila, sang nagtilaw-tilaw sila sa kalibutan, sang college, sang naglalong na sila, sang tapos sila, nga nakaubra na sila, nga daway na sila tion sa Ginoo. Ano all of a sudden, mahambal kita, ano to ang natabo? Kung i-remind mo ni sila, mga sila, oo, nag-VBS ko sa una, nag-camp ako. Pero kung makapautwas na sila, mahambal sila, nahuya na ko sa Ginoo. Nagakanta ko sang una sa choir, amuning natabo sa akon, pero subong nahuya na ko sa Ginoo, daw hindi na ko makapanumbalik sa Ginoo, kay amunan ni ang natabo sa akon. Yun, King David also experienced this kind of life in his walk with God. He did not live a perfect man nga in such a way nga daw hindi kita maka-identify sa iyang mga leksyon, but he was one of those who was so close with God, a man after God's own heart, but have hit bottom more than many of us nga na-experience naton sa aton nga kabuhi. Amo na nga ang 1 Samuel chapter 11, that if this is only a human book, probably gin-erase, gin-delete na ina siya, kay hindi na maayo. Pero I think ginbutang gid ini sa Ginoo diri so that we are going to know that even though in our personal failure, if we would not let go of God, God will take care of what we think nga hindi naton masarangan, hindi naton makambyo, hindi na naton niya ayhan mismo kita makahambal na nga kung mapatawad ako sa Diyos, hindi gid ako makapatawad sa kaugalingon ko. So I hope this morning, ang ining leksyon makita naton, especially for those, ayhan ikaw personal o kung ang iban nga nagapangita sang paagi nga makabalik sa Ginoo,
How could I sing the Lord is my shepherd when I have failed my shepherd? How could I ever sing that He is good to me when I have failed Him? How could I ever sing that He restoreth my soul when I know I am still wallowing on my sin? Ari pa nga nagalangoy-langoy pa ako sa sala, kag ang sala amo ang nagalina sa akon. I hope the lesson that we're going to learn this morning would bring us back to God in the way that He has also brought David back. Ini bala ang bahin sang pag-deal naton sa sala. Throughout the Bible, we could see ang aton yung mga tendencies. In theology, they call this the total depravity of man. Hindi butang balon sang total depravity that man, or you and I, we are guilty of all known sin. So hindi butang balon nga naka-murder man kita, hindi butang balon nga naghimo man kita sini. Ang but sinihang balon that every cell of our body is soaked and penetrated by sin. So maski ang mga butang nga ginapaminsarta nga maayo, ang iya sin akong gisa nga motivation, hindi gani iya man maayo. Now kung may mga butang ayhan nga nahimo naton nga nabalaan gid naton nga sala, that we have transgressed the law of God, ang ginhambal sa pulong sa Ginoo. Lain-lain ang aton niya nga mga reaction, lain-lain ang aton niya nga mga actuation. Pero ini magabalik lang ini tungod sa tagipusoon nga matig-a. Tagipusoon nga nagapakigbato sa Ginoo. Look at our natural tendencies kung mahulog kita sa pagpakasala. Ayhan kung kisa pakabal, ang butsin hambalon, nahulog na magid ko sa sala. Ano gid daw? Ano gid ko na kung nahulog ko sa salaw? Pakabal na lang. O kung ang iba naman ginatawag Manila nga patiga o kung padungol, nakabalo na gid nga sala, sigihon pagid. Kag kung kisa ang matabo sini, hindi lang kay nakabalo na gid kita nga sala ang nahimo ta, kabalo na gid kita nahulog kita sa pagpakasala, hindi lang nga nagapakabal, nagapadungol kita o kung nagapakatig-a pa kita, nagatulok pagid kita kung ano man nga sala ang ginahimo sa iban. We become a fault finder. And by being a fault finder, we become self-righteous. Hindi man ko gani amo na katuntugid pareho na sa mga bata da sa pastor, hindi man gani ang akon nga sala ikumparar na sa iban. And all of a sudden, we know that we have sinned. And yet, that is our actuation to cover up. Instead of owning it, instead of taking responsibility, nagakahimo pa kita nga fault finder. Nagakahimo pa kita nga daw ka self-righteous sa aton. Kay mas maayo pa kita dira sa iban, maski waay kita gasimba. This is what the Bible would say, an arrogant sinner. Kung kisa naman, pawala. Kung kisa naman, puno sang balibad. Kung kisa naman, balis karon ta pang istorya. Now, all of this because of pride. All of this because of self-exaltation. All of this in covering or hiding or saving on what we call our self-esteem. It is really nothing but just a wicked and a sinful heart. And I want to tell you, hindi gid kita makapanumbalik sa Ginoo kung ini tanan amo ini ang aton lang ang mga actuation, kung pabayaan ta lang ang aton nga tagipusoon nga magdaldal sa aton palayo sa Ginoo kung mahulog kita sa pagpakasala. Now at this point of time, let me say this. Having said that, ang pagpakatig-a, ang pagkatikalon pa kung kisa, ang pagka-self-righteous, ang pawala, ang pagbalibad, ang pagbaliskad pa sa mga sitwasyon, ang mga padungol, ang mga patiga, I want to tell you that there would be no religion, no Christian parents could ever solve that. Kaya kung kisa kung laygayan mo pa, nagakabungol pa. That's why I want to say this, that real repentance is the work of the Holy Spirit. Because man is basically hardened. Every cell of his body is penetrated and soaked by sin. Kung pabayaan mo lang siya, marasunan niya gid ang tanan nga sala.
That's why ang kalabanan sa aton ay han pwede na lang nga madalman sa sala kay maski kita gani ma-justify ta na nga ang nahimo tay na. So not many of us could say with David, He restoreth my soul, because sin had already ruined everything. Our thinking, our heart, our motivation, our intent, our thinking, tanan ini na penetrate na sang sala. So here comes David who went through this. And then aton nga makita paano ini nga siya mismo. He could say that the Lord is my shepherd, He restoreth my soul. That even though amo na ni ang malabot sa iya nga kabuhi, and yet maamba niya man niya ini gihapon. Now it's because we found out that David knew how to hang on, how to deal with sin in relation sa iyang shepherd. Now, duwa ang dalon ko sa inyo nga examples nga natabo sa iyang kabuhi. Ang dako gid guro nga permigid madumduman sang mga tao hindi lang sa time sa iyang lifetime, but all those who have studied the word of God is his sin against God sang iya nga ginkuha ang asawa sang isa niya ka sundalo kag nahulog sila sa pagpakasala. Ini siya ang istorya diri sa 2 Samuel chapter 11 with his sin with Bathsheba. Of course, gintago-tago niya ini ang iya nga sala until later on gid-confront siya ni Prophet Nathan. Kag pinaagi siya ni naangkon niya ang isa sa pinakasakit nga paghukom sa Ginoo sa iya. Nga ang bata niya nga waay sang sala, amo pa ang nabiktima, amo pa ang namalayran sang iya nga sala. But also in 2 Samuel chapter 24, makita man naton diri na kung diin nagsala man diri si David sang iya nga ginumber ang Israel. Gin-rebuke gid siya sa Ginoo. Sila nga imo nga numberan kun pilagid ang Israel. Labi na gid ang mga manug-away. Subong masalig ka na sa strength or the numbers sang imo yang mga soldiers. So hambal sa Ginoo hatagan ko ikaw sang tatlo ka choices sang akon nga judgment sa imo. 7 years of famine, 3 months that you would be defeated with your enemies, 3 days of pestilence or plague na maglabot sa inyo. Ang ginpili niya amo ang 3 days of pestilence. Abin nyo nga ang ginpili niya ina. Ngaway niya ginpili ang 7 years of famine. Ngaway niya ginpili ang 3 months na kung diin may ara sang kapirdihan sa ilang kaaway. Basahon ko sa inyo in 2 Samuel 24 verse 14. Amo ni ang ginhambal ni David nga ang ginpili niya. Na rather ini ang 3 months in 3 months of a pestilence. Amo ni ginhambal niya sa verse 14. And David said unto God, amo ni ang prophet, I am in a great strait. Let us fall now in the hand of the Lord, for his mercies are great, and let me not fall into the hand of the Lord. So diri bala sang ginpapili siya kung diin ayhan nga mga indi maayo nga mga circumstansya nga mag-abot sa iya. Bilang punishment sa Ginoo, ang ginpili niya, I would rather fall in the hand of God. Kay kabalugid akong merciful siya. Kung ma-fall ako sa hand sa akong enemies, I don't know kung anong matabo. Kung ma-fall man ako sang sini nga 7 years of famine, I don't know kung pila pagid ka mga tao ang mahalitan. Let me fall in the hand of God, for there is mercy. He learned to hang on. He learned to hug God. Sa tion nga nadagdag siya, sa tion nga nahulog siya. So instead taning ang iyang natural, ang aton nga natural nga tendency nga mapalayon lang kita sa Ginoo, nahuya kita sa iya nagkupkup pagid siya sa Ginoo. Kag pinaagi sini natun-an niya nga kung magpanumbalik lang kita sa Ginoo kag may tion pa nga manumbalik kita sa Ginoo, that there is mercy. There is mercy in God. Now let me illustrate. Ini ba lang akon nga ginhambal sa inyo. May isa ka tion nga nag-attend ako sang isa ka gathering. May isa dito
May isa dito nga na-observe ko nga nagapungko sa unhan nagapamati kami during sang program. May isa dito kalula nga dala niya ang iyaya nga gamay nga apo. I don't know kung mga 6 years old o kung 5 years old lang iya nga apo. Pero tungod kay naglawig-lawig ang program, dugay-dugay ang apo nagapanaog, dugay-dugay nagadlagan-dlagan. I don't know kung anong ginhimo niya. Ayhan ginakigan niya o kung anong ginhimo niya. The next time nga sang na observe ko na nagahibi ng bata. Paghibi sang bata, daw naga-react man kublasin ko anong ginhimo sa lula niya nga naghibi gid ang bata. Pero while nagahibi ang bata, ginawa lang sang bata nga pugo nga hindi magawa ang tingog sa paghibi niya. So while nagahibi siya, nagkup gid siya sa lula niya kag sagi siya hibi, nagkup lang gid siya, ginapunggan niya nga hindi gid magawa ang iya nga tingog. Then nakita ko dayon nga ang iyaman nga lula, ginkup-kupan man siya. Dugay-dugay naghutik-hutik ang lula niya sa iya. Dugay-dugay ginpahira na sang lula niya ang iya nga luha. Dugay-dugay ginsabak na siya sa lula niya. Dawain ako, nakapaminsar kung ano tong nagakalatabo sa program. Ako lang bala nga nakita na this is a very good illustration. You know, sometimes gapasaway kita. You know, sometimes nagabalayo kita sa Ginoo. You know, sometimes may mga tinion nga maliwas gid kita. Ayan, magamit ang Ginoo sa mga butang to get our attention, like disciplining us, like physically hurting us, or mga trials magabot sa aton. What would be our reaction? What would be our response? Kanami isang response ang apo nga nagkup-kup na lang siya sa lula niya. Kaya naintindihan niya nga there is mercy, there is love. Kung ikaw lang magbalik, ikaw lang magpaubos, ikaw lang magkup-kup balik sa iya. Rather than patig-ahon tagid atong tagipusoon, rasunan tang atong nga sala, mapalayo pagid kita, tungod kay na-hurt kita. Anyway, in the first place, we have hurt him. Amo na, naging discipline kita ya sa Ginoo. So here, I believe this is what David discovered in his life. Nga makakanta siya, diri that the Lord is my shepherd, He restoreth my soul. Kay sa tiun nga sang bata pa siya, nakatuon siya pagsalig sa Ginoo. Pero sa tiun man nga nadagdag siya, and some of these were even personal, deliberate sins and failures. And yet he learned to find mercy, to ask for forgiveness from God. Siguro ang isagid sang pinakadako sining daw ka at hagid bla kaayo kung lantaw naton kung anong ma-learn naton sang sining butang nga natabo sa kay David in times of personal sins and failures. In Psalm chapter 51, on verse 1, it says, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression." Ang title sa sining nga psalm naghambal diri to the chief musician, a son of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone in to Bathsheba. What was his reaction sa gin-confront siya ni Prophet Nathan? Nga amo ini ang sala nga nahimo mo. He wrote a song nga naghambal diri, "Have mercy upon me, O God." Instead nga magbalibad, instead nga magrason, instead nga magpadungol, instead nga magpakabal, instead nga maging self-righteous pa siya kay ang iban nga Kristohanon makasasala man, iya gani amo lang ni ang sala niya. Instead of doing that, he begged God for mercy. "Have mercy upon me, O God." That's in verse 1. But second, in verses 3 and 4, "For I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned." So second, makita natin diri that he owned his sin. He took responsibility of his sin. I own this. Wa isang iban nga tao, akon iniya, akon ini Ginoo nga sala, kag ini nga sala batok ini siya sa imo. Yes, that's number 3, when he recognized and he confessed his sin, that it is a sin against God. Sa imo ako Ginoo.
Nang kalabanan sa aton kud kisa hindi gid naton makita ang magnitude ang kangilad kag ang kalaway sang sala kag ginatulok naton ini nga kung pwede man lang naton ini matabunan kag pwede man lang ang iban hindi sini makabalo kag hindi lang kabalo aton pamilya, hindi lang kabalo ang mga naghigugma sa aton, as long that we could contain and as long ang collateral damage ma-manage taman lang daw, okay lang. No, as far as David is concerned, it has nothing to do with the containing the problem. It has nothing to do with taking care of the collateral damage. It has something to do that I have sinned. I recognize that this is sinned against God. But also in verse 5 it says, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Gintulok niya, Ginoo, in nature ako gid ya, kung hindi man lang ko kaluyan, ako gid ya Ginoo, makasasala ako. Kung gisa bala ang aton nga mga ekspresyon, kung gisa gapakita gid sang aton nga bugal kag sang aton niya nga palusot. Hindi man gid tani ko makasasala kun wala ko ginimuan nila sini. Mabuot man lang ko tani basta hindi lang ko ya daog-daogon. Bota ti kay ginhimo gid nila sa akon ti lang tawa kay nagwa ang akon nga natural. Mga kauturan, until we find something nga ginhimo diri ni King David, kung paano siya nakabalik liwat, how God was able to restore him when he begged God for mercy. When he owned his sin, he took responsibility. This is my sin. And he recognized and he confessed it before God. Ginoo, sa imo lang gid ko ya nakasala. Kag kabalugid ko Ginoo nga ako makasasala. But then also here on verse 17, it says, "The sacrifices of God are of a broken and a contrite, O God, thou wilt not despise." Broken spirit and a contrite heart. I think nadula na ini sa aton ang iniblang ginatawag nga contrition. The feeling or expressing remorse or penitence. Sometimes gina-translate nila ini ang contrite into remorseful or being repentant. Nga ginbatsyag mo gid bala, hindi lang nga maghambal ka, Ginoo, patawar ako sa akong mga sala in Jesus name, amen. Hindi lang bala mo na nga daw ginapadalian ta lang bala in trying to make things right with God. It's because we know that we have sinned. There's a broken spirit. There is contriteness, contrition, contrite heart. Inuuna batyagan ko gid nga ini nga mga butang nakasala gid ya ako ya sa imo. So yes, God restored David, but in a way when we are going to look at him, when he begged God for mercy, when he owned his sin, when he recognized and confessed that it is sin against God, and he accepted that, God, I'm a sinner, and with a broken and a contrite heart, the Lord restored him back. So diri bala kung lang taon naton kung i-apply ni naton sa aton bala ng mga kabuhi. No wonder that we are not really looking into something that we know nga tani amugid ini ang matabo sa aton. In dealing with personal sins, nga tani kung nakita ta lang ang ini nga dalanon, yet we could still sing in spite of our failures that indeed the Lord is my shepherd, He restored my soul. Ano naman sa bahin niya sa Ginoo? Paano ko naman iniya nga makita? Now you know sin, this failure, this moral failure, this is very serious. This is very grievous. It cost God His Son. This is the very reason that God sent His Son to pay the penalty for my sin. So hindi na kinahanglan tungod sang pride ko, tungod sang kahuya ko, tungod sang amusini, tabun-tabunan ko, palagyuhan ko, rasunan ko. Jesus already took all that. The shame of my sin, the cost of my sin, everything, the Lord poured His wrath on His Son so that He could give forgiveness. He could accept me, diraya sa iya. Anything less than this is false repentance. So hindi lang tungod kinakampag sorry gali. Balaan mo amo lang ning natabo kay amo ni saya mo. Anything less sang sini nga ginpakita sa aton diri
sa sini nga prinsipyo sa pulong sa Ginoo kung paano kita magpanumbalik sa Ginoo. And I hope today, as we're going to live today, I know every one of us, we are not perfect, but I hope this would be a perfect day to come back to God. God restoring my soul. The Lord is my shepherd. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. There is only one way to deal with sin, and we're going to deal with sin at the foot of the cross. Salamat nga ginhatag mo si Jesus, na siya Ginoo ang nag-angkon sang sini nga kasingkal nimo sa sala para siya Ginoo makahatag Ginoo sa amon sang pagpatawad kag pagkinlo. Lord, in Psalm 23, we realize wa imo Ginoo ginbalikan si David tungod sa iya nga sala sang una. Desisyon ato sang bata niya to go against his father. And yet, in spite of this, sa tanan nga mga bulbaliswa, maski Ginoo sa amon nga mga sala, you still reign supreme. Basta hindi lang kami mag-let go sa imo. Pangitaon ka namon, mangayo kami Ginoo sang pagpatawad. O manghayo kami isang balang espiritu nga magtudlo sa amon what it is and how it is to really be sorry for our sins, the real repentance. O Ginoo, kabay pa nga matabo ini sa amon nga mga kabuhi. Thank you, Lord, that today we could be free of sin, we could be free of guilt, knowing Ginoo na nabayran na ini ni Jesus. Salamat Ginoo nga sa sining aga. We could live a life, a clean life in front of you because of what Jesus did. Bless your word, Lord, upon our hearts. In Jesus' name.